kunwari, no, dumating ang ICC, magtatago ba kayo? Tago. Kung mag-cooperate ang ating gobyerno, let's cross the bridge when the bridge is constructed. So, teka lang. So, posible. Alam mo, sinabi to ni Senator Ping Lacson, ginamit daw niya within the law. Iniwasan niya maaresto. Gagawin niyo ba yun? Secret. Gusto mo? So, kasi si Laila de Lima, ang lakas ng loob, nagpahuli. O, ito tanong ko. Ibig mo sabihin, sa totoo lang, nagsisisi ka ba na si Laila de Lima nakulong? Hindi. Bakit ako magsisisi? Pero kung kayo pinaninindigan nyo na si Laila de Lima, talagang tumanggap That ng time drug kasi money. nung pinail yung kaso, mabigat yung mga testimonyan ang binigay ng mga witnesses. But do you believe now they were wrong? Lahat sila, they recanted. Kung nag-recant man sila, that's water under the bridge. Dahil at that time talaga, siya ang tinuturo. O ano magawa ngayon ng DOJ kung hindi entertainin yung kaso? Pero ang tanong ko, dapat ba na-detain yun ng 7 years? Hindi ba pang-aabuso yun ng panahon ni Pangulong Duterte? Pang-aabuso kung walang warrant of arrest. Pero may warrant of arrest eh. Nakakulong siya dahil may warrant of arrest siya. So, anong abuso na walang abuso yun, not legal. convicted. Everything was perfectly legal. Kahit hindi siya convicted, that is the process of law. That is the due process. Kinulong siya dahil may warrant siya while ongoing ang kaso. So, anong pang-abuso na ginawa ng administrasyon doon? Ang tanong ko, 7 years, no conviction? Regardless, kung pag magsabi ka ng abuso, yung ginawa is you beyond the law. don't see it as a political vindictiveness on the part of the former president? Bakit naman mag-vindictiveness ang sasabihin mo na kung may ebidensya? Ilumabas wala Porke pala. Nag-recant nga lahat. Nag-recant nga sila, hayaan mo sila because the circumstances before is different from the circumstances now. Wala na si Duterte. Ginamit sila, yung mga tao na yan. So you really believe, tanong ko lang, you believe until today, drug protector si Laila de Lima? You believe it? Wala akong sinasabing I believe na drug protector siya. Okay. Pero I believe on the veracity of yung mga ginagawa ng DOJ, bakit siya napailan ng kaso? Alright. Walang politika doon, Karen. Walang politika. Okay, sinabi mo noon, June 27, 2024, sa kapihan sa Senado, may human rights violation talaga sa war on drugs. Meron. Bakit hindi magkakabayo rito? May namatay nga na bata, may binaril nga bata. So kung gano'n na may human rights violation, is it fair to say that Oplan Tokang was not a success? No. It was a success. It's how you see it. Kung ikaw ay anti-war on drugs, failure. Pero kung ikaw ay pro-war on drugs, successful. Why? 1.6 million nag-surrender. 300,000 ang nakulong, nahuli. Buhay lahat yun. Ang daming tao na nagsasabi na nagpapasalamat sa war on drugs dahil safe na yung kanilang environment. So, for us, it's a great success. Kung ikaw ay anti-drug war o ikaw ay sindikato ng droga, failure, sabihin mo, failure yan dahil patay ang bata. Doon ka magkukonsentrate sa negative na kukunti at kinalimutan mo yung pangkalahatan ng napakalaking magandang idinulot ng war on drugs. Pagdating sa peace and order. Ngayon, Mas malala ba ngayon? Malala. Tanungin mo, barangay kapitan, punta ka. Punta ka doon sa ground. Tanungin mo mga barangay kapitan, wala kang marinig na barangay kapitan na magsabi na, Sir, okay ang aming sitwasyon sa drugs. Perfect na, wala na problema. Halos lahat magsasabi sa iyo na, hindi nga natin tinatanong kung lalapit sa atin, magsusumbong. Okay. Sir, andyan na naman sila, sir, nagkakalat na naman, noon, nagsipaglayasan yan. So, mas malala ngayon, andyan na naman, parang candy na naman na binibinta yung drug sa kalsada. Eto, maiba, kasi kukuha na tayo ng tanong dito, pero may gusto ko tanong sa iyo. Dalawa ang muka ni Senator Bato de la Rosa. Ang author ng Oplan Tokang at sinasabing mamamatay tao ng ilan at nasa TikTok sumasayaw. Sino ba talaga ang Senator Bato? Basta, sabihin ko lang sa inyo na si Senator Bato ay matapang, galit, o kaya sabihin mo, cruel. Cruel ako sa mga kriminal. Cruel ako sa mga taong naglalapas tangan sa kanyang kapwa-tao. Pero ako'y napakalambot ang aking puso sa mga taong kinakawawa. Malambot ang puso ko. Kaya nga ako naging cruel because malambot ang puso ko. Yan ang aking personalidad. Kaya ako galit na galit dahil mahal na mahal ko yung tao. May tanong ako, may napatay ka na ba na pinagsisihan nyo?
Hindi man ako actually, lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit, buhay yan eh. Kahit nag-ano kasama yung tao na yan, ako, after makainkwentro ako, tapos may mapatay, pupunta ka ako ng simbahan. Hihingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit nag-ano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Pero kung hindi ko rin siya patayin, ako ang pamamatay. Nagbabarilan kami. Alangan naman i-offer ko yung katawan ko, pamatay ako, paano lang pamilya ko? So, we have to protect ourselves. Okay. We are law enforcers. We have to enforce the law. So, Davao Death Squad, kasali ka ba? Hindi ka kasali. Sabi ni Duterte, ayan, si Bato, kasali yan. Parang hindi mo kilala si Duterte kung magbero, no? Biro ba yun? Sus, klaro naman ang bero. So, tingnan mo yung succeeding. Huwag ka mag-concentrate doon sa pagsabi na gano'n. Afterwards, kung ano pinagsasabi niya, makikita mo talagang biro yung ginawa niya. Ako, sabang kamera. Humarap ko sa kamera. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng Davao Death Squad. May napatay na akong tao sa legal na pag-implemental ng batas sa paggira, mga inkwentro sa mga kriminal, na mga NPA, na mga extremist, na mga Southern Philippines extremists, may napatay ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao na nakaluhod o kaya walang kalaban-laban. Hindi po ako ganyan. Hindi ako ganyan.